say lies there. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po. Araw. Yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po, mga after lunch po siguro. Yan. Mas malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumunta ka, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya, maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung anong health condition ni That is a very flimsy excuse. Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate? O, sabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede niya lang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang inilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko simulan mo from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo? Opo. Kamusta ang health mo? O sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik dun sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko, sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Senado. Chair, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very clear. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kamag-anak mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang nakita ko. Because of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang? Hindi sorry. Ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Mr. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong ewan ko, Mr. Chair, kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban?
O kung concerned siya, baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Well, for this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban. And the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po, hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong Your Honor, yun ho ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Dahil ano po ang pinakadahilan, bakit niya ako pupuntahan? Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Hindi ko ho siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan nyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Benny Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Benny Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ho ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Siya na din nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po kilala, Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Benny Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan eh, dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana inadmitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Dahil... Thank you, Mr. Jimmy Guban. Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez, na pumunta dun siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition, at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I now ask Mr. Benny Antiporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Pinanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital, wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Dito po, nandito pa po yung text. Ako po inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal na mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ko kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko hong pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at he's trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Asierto when it comes to
doon nga po sa pagkakatanggal niya sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita, long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15, nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. No po? So, nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya, no po. So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ho eh. At yung Charlie po, uulit-ulitin ko po, yung Charlie po kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ho kong kilalang Charlie. No po? Mr. Chair, okay na yun. Okay, salamat po. Ngayon, Benny, tanong ko, kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Opo. Kilala po. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to the next hearing. Kasi based on the affidavit of Mr. Jimmy Guban, paragraph 20, sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained the illegal drug shipments. Sinabihan si Guban na, Jimmy, anong magagawa dyan sa shipment na yan? Kinaparing Benny Antiporda yan. Sabi naman ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benny Antiporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan. Kinaparing Benny Antiporda yan. Sir, makikita, Mr. Chair, makikita naman po natin, they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on the shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko hong pangalanan isa-isa yan. Chairman? Mr. Chairman? Congressman Paduano, with the indulgence of Congressman Pimentel. Yes. Mr. Chairman, just to make it clear, the statement of Sir Benny Antiporda, Asierto never tell this committee that you are not involved. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya pakicorrect lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the statement of Asierto. Don't use that statement. Wala siyang holdings. Wala siyang inter-report sa'yo. But, again, that does not follow. Thank you, Mr. Chairman. Just to correct the statement of Antiporda. With due respect to the Congressman, thank you for that clarification, Mr. Chair. But again, that is how I understand the statement of the good Congressman. That's how you understand, but that is not the truth. Yes. As if the statement of Asierto, parang wala kang kinalaman, but that is not conclusive. Mr. Chair, Okay, I have no part. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Congressman Pimentel. Mr. Chairman, may I move that we invite Mr. Charlie Tan, because Charlie Tan was mentioned, and Benny Antiporda denies that he knew Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move to invite Councilor Small. Do you know Councilor Small? Or you don't know again? Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small Abiliar and Charlie Tan on the next hearing para magkalaman-laman. There is a motion to invite Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera
in the next scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Wait. Di tayo nagmamadali. We have all day. Yes. Okay? Isa-isa Mr. lang. Chair. Isa-isa lang. Yes. Okay. You first and then Congressman Dan Fernandez. As per information of the COMSEC, Mr. Chairman, and the staff, Charlie Tan was already invited. I do not know for today. So, Mr. Chairman, with that, I move, since he's not present without any excuse, I move that we issue a show cause order for Mr. Charlie Tan. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to issue a show cause order to Mr. Charlie Tan for failing to attend the scheduled committee hearing today and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. And also, Mr. Chairman, I move that we issue a show cause order for Mr. Small Abiliar. So move, Mr. Chairman. Show cause order? Because he's also, as per information, he's also invited in today's hearing. Okay, so there's a motion to issue a show cause order to Mr. Nilo Small Abilera for failing to attend our committee hearing today. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Before Congressman Suarez, Congressman Dan Fernandez. I was about to ask also the COMSEC if we have already invited the two personalities, and the same question that I'll be asking sana, but it was already been moved by Congressman Chairman Paduano. Okay, thank you, Congressman Dan Fernandez. Yes, Congressman J.J. Suarez. Mr. Chairman, just point of clarification. I'm taking down notes kasi dito sa talakayan na nangyayari. Matanong ko lang po ito si Mr. Jimmy Guban. With the indulgence of Congressman, Yes, I think, with the indulgence of Congressman Pimentel. I'm done, Mr. Chair. I have no Okay, further thank you. questions. Congressman Suarez, please Thank proceed. you very much,